May buntag niyo tanan. Lunes ron na ako sa Seattle, Washington. Si Mario ni. Ang atong dapat Tagalog. Kalimutan ko. Pasensya. Bisaya kasi ako eh. Um, Magandang umaga sa inyong lahat. Pag-aaralan natin ngayon, ang lesson for today is tungkol sa FUD, FUD, ang tawag nun. Kung gusto nyo malaman, ano bang ibig sabihin ng FUD, FUD? Nakikita nyo yan kung tumitingin kayo sa YouTube, pero hindi nyo alam. Ang FUD, ibig sabihin nun, fear, which is for F, uncertainty, which is for U, and doubt, which is D. So, FUD, ang tawag nun. So, mayroong mga Bitcoin FUD. Hindi lang sa Bitcoin yon, sa stocks ninyon. Ang ginagawa nila, kasi may dalawang emotion kasi kung mag-invest ka sa either crypto or sa stocks, which is fear and greed. Maraming nagbibigay ng FUD. Ibig sabihin ng FUD, yung nagbibigay ng rason na bakit kayo matakot, bakit kayo nagdududa, bakit kayo hindi sigurado kung anong gagawin. Kuminsan sinasadya yan, kuminsan katotohanan. Pero ang nangyayari niyan, natatakot kayo, tapos bigla na ibenta nyo yung position nyo sa either stocks or sa crypto. Ganun rin sa Bitcoin. Marami nang sumali sa Bitcoin pero yung nakakita na sila ng pera, tapos meron lang balita na nakakatakot, ibebenta agad nila. Which is basically wrong kasi ang presyo ng Bitcoin pataas ng pataas ng pataas ng pataas. Pero volatile ang Bitcoin eh. Kung bumabagsak, papasok na naman ang FUD. Pagpasok ng FUD, wala. Ibinibenta na. So, gusto kong pag-usapan ng ano yung mga ibang FUD na pinag-uusapan natin para malaman ninyo kung may mga FUD na dumarating. Kasi kailangang palakasin niyo kung naniniwala kayo ng Bitcoin. You have to have conviction na Bitcoin in the end tataas ang presyo. That's the only way to combat FUD. Kung may conviction kayo na in the end taas yung presyo, kahit na anong mangyayari, kahit na anong FUD na maririnig niyo, ganun pa rin, hindi kayo matatakot. So, kailangan i-combat niyo yung FUD if you wanna invest in Bitcoin. Ang pag-usapan natin yung mga ano yung mga FUD na maririnig niyo. Okay? Ang primero is narinig nyo palagi ito is Bitcoin is a bubble. Ibig sabihin nun, kagaya ng bubble gum, kung gagamit kayo ng bubble gum, pag palaki ng bubble, bigla na puputok, tapos pupunta sa mukha ninyo. So, ang sinasabi nila kung bubble yung Bitcoin, kasi yung presyo ng Bitcoin, pataas ng pataas eh. Napuputok raw yan, tapos bigla na nababagsak. Which is true, bumabagsak ang presyo ng Bitcoin, pero tumataas pa rin uli. So volatile ng Bitcoin. So totoo in a sense na buwabagsak ang presyo na grabe, pero hindi babalik sa zero yun. So kung meron naging conviction, tataas pa rin yan. So don't worry about the bubble. Kasi babalik yan sa all-time high niya. Hindi pa lang all-time high, so sobra pa nun. Tataas pa rin kaysa doon. Ang pangalawa nating marinig tungkol sa FUD is ang Bitcoin ginagamit ng mga kriminal. Yung mga drug dealer, yung mga gumamit ng mga activities na bawal, kagaya ng money laundering, at saka nagbibigay ng pera sa mga terorismo. Sa katotohanan, sa umpisa, totoo yan. Kasi walang may-ari ng Bitcoin eh. So, walang gobyerno nakakakontrol nun. So, totoo, ginagamit yan para drugs, para mga drug lords, at saka rinalaundry nila yung pera nila. Pero ngayon, na-regulated na yung Bitcoin, at saka hinuli nila yung mga... merong isang platform, ang tinatawag nun is Silk Road. Dati yun, matagal na yun. Ang ginagawa nila, parang black web yun eh. Ang ginagawin nila, yung mga gumagawit ng mga bawal, kagaya ng drugs, at saka mga
peras para sa terorismo at saka yung mga nag-money laundering, doon nila kumukuha. Bitcoin rin yun. Pero ang nangyari, sinirado ng gobyerno at saka hinuli yung founder at saka nakakulong na yung mga founder. So medyo stricto na, may regulation na tungkol doon. So sa katotohanan, totoo yun sa umpisa, pero nawala na rin. Siguro meron pa rin, pero hindi natin alam, pero mahuhuli rin yan. Hinihinto nila. Ang pangatlong FUD na gusto natin pag-usapan, sinasabi nila, ang Bitcoin raw ay Ponzi scheme or pyramid schemes. Totoo yan kung meron na ako nakita. Actually, biktima rin. Well, kamuntik na ako maging biktima nun. Merong pyramid scheme nangyari noon. Ginagamit nila yung Bitcoin. Kumukuha sila ng mga tao para to nire-recruit nila na binary, 2 tao. Ang laki pa nga hinihingi, mga $2,500 yan with the promises na yayaman. Bitcoin rin yun. Tapos marami rin akong kilala sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas, na pyramid scheme. So, totoo rin yan, nangyari yan, pero may crackdown na rin. At saka mag-ingat lang tayo. Kung malalaman naman natin kung scheme na pyramid, kung hindi kayo ang naglalaro ng pera, kung hindi kayo mismo ang nag-i-invest, pinapadaanan nyo sa ibang tao, siyempre may pyramid scheme yun. So mag-ingat kayo doon. So totoo na ginamit nila ang Bitcoin as pyramid scheme, pero hindi katotohanan. Kahit na mga ibang bagay ginagamit nila in a pyramid scheme. Hindi lang Bitcoin. Kahit kotse, kahit TV, pwede nilang gawin yun kung gusto nila. Mag-ingat lang kayo. Pang-apat is ginagamit raw ang Bitcoin para hindi magbayad ng tax. Para yung mga mayayaman matago nila yung pera nila. In a sense, may katotohanan rin yan kasi walang may-ari ng Bitcoin I mean, ang Bitcoin is decentralized. Ibig sabihin nun, walang gobyerno nagkocontrol nun. So, ang may mga mayayaman, ang ginagamit nila, bumibili sila ng Bitcoin, tapos dadalhin nila ng Bitcoin sa ibang country na hindi na pwedeng habulin. So, kagaya ng gold, kung gold mo nasa US, dali mo sa, kung sa Pilipinas. Pero mahirap magdala ng gold kasi mabigat. At saka dadang ka lang sa airport, tutulong lang agad yung security. So, kontisi ka na. Pero ang Bitcoin, lalagay mo na sa digital wallet mo, tapos dadali mo sa ibang country. Wala na silang magagawa. Pwedeng ma-transfer ng peer-to-peer. So, ibig sabihin nun, wala nang middleman. So, pwede mo madala sa Pilipinas, tapos doon mo ibenta. Wala nang magagawa ang ibang tao nun. So, totoo, pero ganun pa rin, nire-regulate na ng gobyerno. So, binabantayan na yan para malalaman nila kung nagbayad ba yung hindi. So, that's basically ganun. So, pang-5 na FUD tungkol sa Bitcoin is masyado ring volatile ang Bitcoin. So maraming natatakot nun na masyadong volatile na hindi raw pwede maging store of value. Kasi ang alam mong Bitcoin, parang digital gold yun So ang may halaga yun. Kaya ang mga tao bumibili at saka binibenta kasi alam nila na may value ang Bitcoin. So, masyadong volatile raw na mahirap raw maging currency, which is kind of true kasi volatile ng Bitcoin. So, ibig sabihin ng volatile, tumataas yung presyo ng malaki, tapos bumabagsak, tumataas, bumabagsak, tumataas, bumabagsak. So, medyo nakakatakot, di ba? Lalo na bumagsak, sabi mo, ubos na yung pera mo. So, siyempre, FUD na naman, ibibenta mo na naman. Ayaw mo na pumasok ng Bitcoin kasi nalugi ka. That's what you think. Pero, ang nangyayari nun, yung volatility niya, short period lang, bumabalik na naman, tumataas na naman. So, kailangan meron kayong conviction na tataas uli yung Bitcoin. Otherwise, ibibenta niyo or malulugi kayo.
So, ang pinaka-importante baka kung ganun, yung volatility, wag na kayo tumingin sa chart, wag na niyo subaybayin, tulugin lang niyo, basta bumili lang kayo tapos kalimutan lang ninyo. In the end, after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, makikita nyo, yung pera nyo, ang laki na pala. Pero kung tingin kayo ng tingin, araw-araw, sinusubaybayan ninyo, makikita nyo na bumabagsak. Tapos matatakot kayo, ibibenta ninyo. Isa pang, so that's the 5 FUD ang pinag-usapan natin ngayon. Meron pang mga ibang FUD, pero ayaw ko masyadong mahaba itong lesson ngayon kasi mga 10 minutes lang ginagawa ko araw-araw, sumusobra mga 10 to 15 minutes. So ang gagawin ko, meron namang FUD, gagawa akong another episode tungkol sa more FUDs na pag-uusapan natin. Pero hanggang dyan lang muna para pwede nyo pag-aralan kung ano yung mga pinag-usapan natin ngayon. Kasi kung sobrang information mabibigay, hindi na nyo maalala kung anong pinag-usapan. So, importante na matuto kayo, malalaman nyo kung merong FUD, yung pinag-usapan natin. So, alam nyo kung FUD yun. So, huwag kayo matakot kung meron kayo maririnig na FUD. Binabalik-balik lang nila yan para ibenta nyo yung Bitcoin. At tapos alam mong ginagawa ng mga big players, once na ibenta nyo yung Bitcoin nyo, binibili nila. Alam mo, ang Bitcoin is konti na lang ang nagsisirculate. Kailangan nila bumili, lalo yung mga mayayaman, gusto nila bumili ng Bitcoin. Wala nang binibenta masyado, lalo na yung mga corporation na malaki ng malaki. So, kung meron kayong Bitcoin, hold on, huwag nyo ibenta. In the end, tataas ang presyo. Kung ibibenta nyo, hanggang doon na lang kayo. At saka, merong bibili agad sa Bitcoin ninyo. Kasi kulang na kulang ang Bitcoin. Merong scarcity. So, kung mauubos yung Bitcoin, hindi na kayo makakabili, hindi na kayo masasama. So, once na may Bitcoin kayo, hold on to dear life. Okay? Good. Maraming salamat. Daghang salamat sa inyong tanan. Thank you.